Umarap na po at nagpaliwanag si Atty. Minjola, isa po sa mga nababanggit na apat kasama sa apat na abogado na di umano may kinalaman dun sa frame-up operation laban kay Executive Secretary Rapreto, kung saan yung magunitang yung apat na mga abogado ay konektado nga anya dun daw sa isang malaking law office dyan sa Ortigas Center at kay Congressman Leandro Libiste ng Batangas. Okay? Maliban dyan, nababanggit din si Attorney, dating Congressman Jing Paras. So, ano nga ba ito? Pakinggan po ninyo itong report at paliwanag ni Attorney Minjola dito sa isyong ito. Hindi ho ito pangkaraniwang isyo dahil ito personal na galawan kung totoo at hindi magandang galaw ng mga tao laban sa Executive Secretary. Ang isa sa apat na abogadong ipinatawag ng National Bureau of Investigation ang tungkol sa nangyaring pagpupulong sa apat na kababaihan na sinasabing ipapain kay Executive Secretary Ralph Recto. Ito ay may kaugnayan sa umunoy honey trap plot at character assassination laban sa Executive Secretary. Kahapon August 17, tumugon si Atty. Minjola kasama ang dalawa pang abogado na ipinasabpina ng NBI National Capital Region. Ayon kay Atty. Minjola, totoo na nagkaroon anya ng meeting noong July 15 at July 26, subalit nilinaw nito na wala silang napag-usapan hinggil sa umunoy planong siraan si ES Recto. No, it's not really a consultation, it's an interview nga. Interview, and in the process, they consulted. So it's more of an interview, which was never finished. Kaya nagkaroon ng second meeting na hindi na dumating yung tatlo. Isang dumating, pero hindi na rin natuloy. Dagdag pa ng abogado, malian niya ang kumakalat na balita na sila umano ang nagsagawa ng briefing sa apat na babae upang isakatuparan ang tangkang paninira sa reputasyon ng Executive Secretary. Hindi totoo na kami nag-brief. Kami nakinig kung ano yung sinasabi. Hindi kami nag-brief, wala kaming ginawang kwento. Kung may kwento man na sinasabi nga, labas nyo. Walang ganun. There is no such thing. Walang planong ganun. We cannot do that because hindi tapos yung interview namin. Anong i-assassinate namin? Hindi namin alam kung anong pangalan ng mga babaeng yun. Sinabi rin ni Atty. Ayan ang pagdidinay ho sa isyo. Pero ang sinasabi naman ng NBI, si Atty. Jing Paras, dating congressman, ang kausap ng talent manager. Na actually may lumabas pa nga picture na sila nag-uusap sa isang kung saan lugar eh. So, nabanggit lang po na itong mga abogadong ito na di umani-konektado kay Libiste, Congressman Libiste. At sinasabi naman noong talent manager na yun daw 5 to 6 million pesos na dapat ibabayad doon sa mga kababaihan ay manggagaling kay Congressman Libiste. Yun po yung dugtong-dugtong na istorya. Talaga ang lumalabas doon, ang kausap ng talent manager ay si Jing Paras, hindi si Libiste. Okay, yun ang lumalabas. Ito namang mga abogadong ito na binanggit ng NBI, kaya pinatawag at tumarap si Atty. Minjola, ay sinasabi niyang walang katotohanan at wala daw ganong plano. Totoong nag-meeting daw sila. Ayun. Umamin sila na nag-meeting nung mga panahon yon. Pero hindi niya inamin na yun ang kailang pinag-meetingan. Ganun pa man, ang papaniwalaan dyan ay yung testigo na talent manager, kung tawagin bugaw, dahil siya yung nag-produce ng mga babae doon sa 5-star hotel para doon sa kanilang operation at siraan ang Executive Secretary. Ayun. So, masalimot ang isong yan, pero karapatan ni Atty. Minjola at ng mga inaakusahan at mga may kinalaman umano dyan ang mag-deny. Pero ang investigasyon tuloy-tuloy sa side ng NBI dahil hawak nila ang testigo, talent manager. Okay? At control din yung mga babae na dapat ay babayaran ng ganong kalaking halagang pera. Wow! Masyadong maduming galawan yan. Pag napatunayan, sira ang reputasyon ng mga taong nasa likod nito. At kailangan talagang magkaroon ng liwanag dahil ang sabi ng Office of the Executive Secretary, ipinapaubaya niya sa NBI ang investigasyon, pero pag may liwanag, nakakita ng mga sapat na mga basihan, ebidensya, siya ay magiging complainant sa kaso. Ibig sabihin, tutuluyan. Seryoso ang Office of the Executive Secretary
na malaman ang katotohanan at managot ang dapat managot kasi hindi ho pangkaraniwan yan. Si Secretary Rap Recto ay dating congressman, dating senador, executive secretary ng Office of the President, asawa ng Gobernador Vilma Santos ng Batangas. Ganon po katindi yung pagkatao at reputasyong masisira diyan sa nangyari yan. Eh ako naman, personal ko rin pananaw, observation, wala naman tayong nabalitaan na si Recto ay na-involve sa ganyan mula pa nung araw. Kasi yun ay matinong politiko at ekonomistang sekretary. Kaya nga naging finance secretary bago siya naging executive secretary. Pinagkatiwalaan ng Pangulo. Tapos sisirain sa ganon or mai-involve siya sa ganon. Imposible talaga eh. Kaya kung sino man ang nasa likod nito, managot. Dahil napakaduming galaw ito at paninira. Pamilya sinisira, pagkatao sinisira, posisyon sinisira, antindi ng damage niya. May karapatan si Rectong hanapin ang liwanag at katotohanan, panagutin ng kahit sino. Kaya yung mga abogadong nabanggit, pati si Atty. Jing Paras, dating sekretary, dating congressman, at si Libiste, hindi pa sila safe dyan. Ongoing po ang investigasyon sa napakababang level ng istorya at galawan. Hindi dapat humahantong doon kasi masyado yung personal, paninira. Galaw yan ng mga desperado kung totoo. Kasi mapanirang issue, mapanirang galaw. Although, expected natin magdi-deny ang mga inaakusahan, posibleng suspect. Ang problema, hawak nga ng NBI, ulitin ko, ang testigo, ang talent manager na nag-produce ng mga babae sa isang 5-star hotel. Ibig sabihin, nakaset up na, naka-ready na. Hindi magre-ready yan kung walang kasunduan, walang usapang matino. Kaya expected natin magdi-deny ang lahat ng posibleng nasa likod nito. Ang problema, lumalabas, tila nakapront si Jing Paras. Yun ang sinasabi ng NBI. Si Jing Paras ang pinaka nakapront, tapos nadama yung ibang abogado, law office, at saka si Congressman Libiste. Si Congressman Libiste, madali lang i-deny yan. Wala akong alam dyan. Hindi naman ako naglabas ng pera. Wala naman lumapit sa akin. Ganun yan Ganun ang kadaling i-deny yan. Di ba? Yung mga ibang abogado na banggit sa Ortigas na di umano'y konektado kay Libiste, ayun naman po yun. Pero tayo magagawa kasi law office yan, baka kliyente si Libiste. Ayan. So, antindi, kaso NBI nag-iimbestiga. Ng mga abogado at CPA din niya. Titingnan natin. Ayaw natin pangunahan. Binabalita ko lang sa inyo, more or less, yan po yung nangyari. Lumutang na si Atty. Mendoza na isa sa mga abogado, sinasabing may kinalaman o nababanggit, nag-deny na po siya. Ayan ang story doon. Please like, share, subscribe, and follow.